Tuluyan ng binago ng digmaan sa Ukraine ang Rusya. Ginawang hungkag na anino ng dating makapangyarihang bansa ito, isang walang buhay na balat na pilit binubuhay ng mga namumuno, ngunit patuloy na nabibigo. Hindi ito ang unang beses na naranasan ng Rusya ang ganitong pagbagsak. Ikatlo na ito. Pero maaring ito na ang pinakamalala. Para maintindihan ito, balikan muna natin ang nakaraan. Mahigit 100 taon nang nakalipas. Noong 1917 naganap ang unang malaking pagbagsak ng Rusya. Nagsimula ang Rebolusyong Ruso sa taong ito nang magsawa at magalit ang mga mamamayan ng Imperyong Ruso sa kanilang mga pinunong sarista. Habang dumaranas ng kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay at matinding epekto ng unang digmaang pandaigdig. Nagkaroon ng protesta at welga, kaya napilitang magbitiw sa tronong si Tsar Nicolas II na nagtapos sa ilang siglong pamumuno ng imperyo. Pagkatapos ng maikling panahon sa pansamantalang pamahalaan, muling itinayo ng mga Bolshevik ni Vladimir Lenin ang bansa. Nais nila ng mas mabuting Rusya sa ilalim ng bagong sistemang Soviet na nakabatay sa pangunahing kaisipan. Hindi na dapat umiral ang pribadong pag-aari. Ang Estado ang dapat magplano at kontrolin ang karamihan ng gawaing pang-ekonomiya. Sinabihan ng mga tao na isantabi ang sariling kagustuhan at yaman at ialay ang sarili para sa ikabubuti ng nakararami, magtulungan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Malaking benepisyo ng sistemang ito ang pagbibigay daan nito sa Unyong Sobyet na mahusay na mapakilos ang napakaraming rekurso. Dahil dito, naging madali para sa kanila ang magtayo ng lahat mula sa malalaking pabrika hanggang sa mga programang nuklear at syempre, isa sa pinakamalaki at pinakamalakas na hukbo sa mundo. Pagpasok ng post-industrial na panahon, nawala ang bisa ng sistemang Soviet. Wala itong kakayahang magbago na lalong inaasahan ng ibang mga lipunan at wala rin itong inobasyon na nagbigay daan sa ibang mga bansa na umunlad sa mga larangang kung saan nanatiling nakatigil ang mga Soviet. Nakamit ng bansa ang tagumpay sa inhinyeriya. Naipadala ang tao sa kalawakan bago ang Estados Unidos at inilunsad ang unang satellite sa mundo. Pero sa mga mas simpleng aspeto, sa mga bagay na talagang mahalaga para sa karaniwang mga manggagawa, malayong nahuhuli ito. Ang sistemang ito ay labis na umaasa sa pagtrato sa tao bilang bahagi ng kolektibo. Parang piyesa ng makina na gumagalaw sa iisang direksyon at walang kalayang mag-isip, umangkop at lumikha ng mga bagong ideya para sa sarili nila. Samantala, kahit ipinapakita nito ang sarili bilang isang lipunang walang uri, kung saan pantay-pantay ang lahat, malinaw at hayag na may namumunong uri sa Unyong Sobyet, mga makapangyarihang elite na kilala bilang nomenklatura, na siyang nagtatamasa ng pinakamagarang pamumuhay. Pati na rin ng eksklusibong access sa mga dayuhang produkto, mamahaling destinasyon ng bakasyon, at mas mataas na kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Hindi ito pinapayagan para sa karaniwang mamamayan. Sirang sistema ito, at panahon na lang bago tuluyang bumagsak. Noong 1991, eksaktong nangyari yon. Dito na tayo sa ikalawang pagbagsak ng Russia, pagbuwag ng Soviet Union, at pagbuo ng makabagong Russian Federation. Isang post-Soviet na kapitalistang estado, ang bagong Russia ay mukhang mas kaayon at kapareho ng ibang bahagi ng makabagong mundo. Ngunit nanatili ang madilim at pangit na tagungmukha ng krimen at katiwalian. Hindi nawala ni isinuko ng dating elite ang kanilang kapangyarihan. Lalo pa silang yumaman. Kaya nagsimula ang panahon ng mga oligarko. Bumibili man sila ng pribadong ari-arian, naglalagay ng pera sa offshore account, o umuupo sa mga lupon ng pinakamalalaking kumpanya, ang pinakamataas sa lipon ng Ruso ay nag-ipon ng yaman at kapangyarihan at ayaw nila itong bitawan. Kaya hinadlangan nila ang kompetisyon at tunay na demokrasya. Tulad ng dati, naipit ang Russia sa isang sirang sistema na pabor sa iilan at nagpaparusa sa nakararami. Pero kahit papano, gumana ito dahil sa isang simpleng bagay. Langis. Ang patuloy na lumalaking at lalong nagiging mahalagang industriya ng langis ng Russia ang sumuporta sa kanilang ekonomiya. Dumating ang pera mula sa mga internasyonal na kasosyo sa kalakalan ng bansa. Habang kinukuha ng mga nasa itaas ang pera, may natitira pa rin para unti-unting gumanda ang buhay ng mga nasa ibaba. Alam ng lahat na bulok ang sistema at sinasamantala lang sila ng mga nasa taas. Hindi sila masyadong nagreklamo dahil nakaranas din sila ng ilang benepisyo. Mga benepisyong dati ay bawal noong panahon ng Soviet, tulad ng madaling pag-access sa mga dayuhang produkto at ang posibilidad na makakaangat sa ranggo. Nakalaunan ay makakabili ng mas maganda-gandang bahay, mas masarap na pagkain,
mas magarang bakasyon at iba pa. Ngunit winasak ng digmaan sa Ukraine ang dinamika, inilantad ang tensyon at nagbunsod ang posibilidad ng ikatlo at pinakanakapipinsalang pangbagsak ng Russia. Ang unti-unting pagkasira ng mahahalagang sistemang nagpapatakbo sa bansa at pumipigil sa mga tao na maghimagsik sa mga lansangan. Ang responsibilidad sa pagbagsak na ito ay nasa isang tao lang, si Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Nang makuha niya ang kontrol sa bansa, mahigit 20 taon nang nakalipas, malinaw na ayaw ni Putin isuko ang kapangyarihan at binago niya ang sistemang pampolitika ng Russia para sa kanyang interes. Ngunit tuwing may isang tao na nananatili sa kapangyarihan ng matagal, kailangan niyang bigyang katwiran ang katotohanan iyon. Dapat nilang patunayan sa tao na may saysayang patuloy nilang pamumuno taon-taon, dekada-dekada, gamit ang iba't ibang paraan. Ang pinaka-obvious ay maayos na pamumuno at gawing mas maganda at masagana ang bansa. Pero kadalasan, mas humihirap ito habang tumatagal. Pwede rin sa pamamagitan ng operasyong militar. Kung ang isang leader ay maaring mag-angkin na ipinagtatanggol niya ang kanilang bansa o binabawi ang nawalang lupa, maaari niyang gamitin ang kwentong iyon para panatilihin ang suporta ng mga tao, na siyang nagpapaliwanag kung bakit maraming diktador ang nauuwi sa pagdadala ng kanilang bansa sa digmaan sa huli. Ito na lang ang natitirang paraan para manatiling mahalaga ang isang naghihinang pinuno. Kapag nagsimula ang digmaan, may bagong mga patakaran. Sa yugtong yon, hindi na mahalaga kung anong mangyari sa ekonomiya o kung gumanda o lumala ang buhay ng mga tao. Dahil maaring igiit ng mga namumuno na ang mismong kaligtasan ng bansa ang nakataya, at yon ang pinakamahalagang dahilan sa lahat. Sa totoo lang, tungkol ito sa desperadong pinuno na ginagawa ang lahat para mapanatili ang kapit sa kapangyarihan, gaya ng ginagawa ni Putin sa Ukraine. Gusto niyang pagtibayin ang kanyang pamana at maalala bilang pinakadakilang pinuno ng Russia. Parang makabagong Pedro ang dakila. Sa ginawa niya, winasak niya ang sariling bansa. Tanging ekonomiya lang ang dahilan kung bakit gumana ang Russia kahit sira na ang sistema bago ang digmaan. Napakaraming kita ang pumapasok mula sa lahat ng sulok ng mundo. Pinalalaki ang mga bank account ng mga oligarko habang unti-unting pinapabuti ang antas ng pamumuhay ng mga nasa ibaba ng lipunan. Pero ang ekonomiya ng Russia sa panahon ng digmaan ay malayong-malayo na sa dati nitong anyo. Maaring subukan ng Kremlin na ipagtanggol ito. Maaari nitong ituro ang mga pabrika na patuloy pa rin gumagana, mga manggagawang may trabaho pa rin, at mga rehiyong patuloy na naguulat ng paglago. Ngunit kung susuriin ang tunay na kalagayan ng ekonomiya ng Russia at hindi propaganda, mas madilim ang makikita. Isang larawan ng ekonomiya na nahati sa dalawa. Ang unang bahagi ay nakalaan para sa digmaan, ang pangalawa ay umiiral lang para punduhan ng una, at parehong bahagi ay nakatagdang bumagsak sa huli. Habang lumilipas ang mga taon, mas malaking bahagi ng budget at aktibidad ng ekonomiya ng Russia ang inilalaan lamang para sa labanan. Kasama dito ang mga pabrika ng drone, misil, bala ng artilerya, gayon din ang lahat ng kumpanya at grupo sa likod ng lohistika, transportasyon, mga sistema ng supply ng gasolina, piyesa, seguridad, pagre-recruit, at iba pang bahagi ng makinarya ng digmaan ng Kremlin. Bahagi ito ng ekonomiya na pinahahalagahan ng mga opisyal ng Russia at tumatanggap ng lahat ng pondo, atensyon at suporta. Ito rin ang ipinapakita ng Kremlin kapag nais nitong ipakitang hindi bumabagsak ang Russia. Tumataas ang produksyon at maayos ang ekonomiya kahit may tumitinding internasyonal na pagkakabukod at parusa mula sa kanluran. Hindi pinapansin, binabalewala, at tinatago lang ang pangalawang bahagi ng ekonomiya. Ito ang ayaw pag-usapan ni Putin at mga kasamahan niya. Pero ito, ang tunay na nakakaapekto sa mahigit sa 100 at 40 milyong taong naninirahan sa Russia. Dahil dito, umaasa sila para sa pagkain, kaginhawaan, kalusugan, edukasyon, at iba pang pangangailangan ng tao. Ngunit lalo lang lumalala araw-araw. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, mag-subscribe ka sa The Military Show. Linggo-linggo naming ito ipinapaliwanag. Habang nananatiling matatag ang ekonomiyang militar ng Rusya, dahil sa patuloy na lumalaking bahagi ng federal na budget na ibinubuhos para suportahan ito, ang sibilyang ekonomiya naman ay nahihirapan. Ang digmaan ay parang halimaw na nilalamon ang mga rekurso sa bilis na wala pang kapantay. Ginagamit ang tao, gasolina, at hilo na materyales para tugunan ng kagutuman ng halimaw, at ramdam na ng mga tao ang epekto nito. Hindi na ito ang Rusya na mga nangangarap ng magandang kinabukasan, kundi isang lugar kung saan hirap na lang silang mabuhay at bumababa pa ang kalidad ng kalusugan at edukasyon. Isang bansa
kung saan ang mga pangunahing negosyo na umuunlad ay yaw nagsisilbi sa digmaan at ang lahat ng iba pa ay pinababayaan na lang mabulok. Isang lugar na walang insentibo o gantimpala para sa ambisyon, inobasyon o pagkamalikhain. Kapag ekonomiyang pangdigmaan ang nangihibabaw, ang mga kabataang ambisyoso o naghahanap buhay para sa pamilya ay di na nag-iisip ng bagong ideya o negosyo. Lalo silang itinutulak na sumali mismo sa militar o mag-ambag sa labanan sa iba pang paraan. Patuloy bumababa ang kalidad ng buhay na nakararami, habang ang mayayaman ay lalo pang nakakaman ng yaman at kapangyarihan sa kahit anong paraan. Sa kasagsagan ng post-Soviet era, may mga oligarko, oo. Pero ang ibang tao ay may pagkakataon ding magsikap para sa mas magandang buhay. Makipag-ugnayan, magtayo ng negosyo, bumili ng ari-arian at iba pa. Bawal na yun. Hindi na pinapayagan ng Estado. Dahil naubos ang yaman, kaya lang masuportahan ng Estado ang mga may pinakamalaking ambag sa labanan, tulad ng mga kontratista sa depensa, supplier ng militar, at iba pang bumubuo at napupundo sa makinarya ng digmaan. Ang iba pa ay nagiging parang hayop na pwedeng itapon at nawawala ng halaga ng kanilang karapatan, proteksyon, at kalayaan. Dahil dito, walang alinlangan ng Estado na yurakan sila. Kaya noong 2026 ay masumigpit ang mga hakbang laban sa paggamit ng publiko ng internet. Hindi lang sila hirap na mapakain ng pamilya at nagbabayad ng mahal sa gasolina at pagkain, kundi unti-unti rin silang inihihiwalay sa ibang bahagi ng mundo, paisa-isang app at website. Ang mga tulad ng WhatsApp at YouTube ay epektibong na-block na, at maging ang mga gamit na dati nilang ginagamit para malampasan ng mga limitasyong ito, gaya ng VPN, ay mahigpit na ring nililimitahan. Hindi na madali para sa karaniwang Ruso ang makipag-ugnayan sa mga kaibigan o kamag-anak sa iba't ibang panig ng mundo, makabasa ng independent o foreign news, o makapanood ng content na hindi inaprubahan ng Kremlin. Nagkaroon ng matinding pagbagsak ang isa sa pangunahing pambansang sistema ng pagbabayad dahil sa technical na issue sa VPN blocking. Ngunit hindi ito alintana ng Kremlin. Matagal nang nawala ang dating kakaunting malasakit nito sa manggagawa at kasaganaan ng tao. Hindi ito nababahala kung paghihigpit nito sa internet ay makakasama sa maliliit na negosyo at mga tagalika, o kung ang mga kampanya ng sensura nito ay napapahirap sa araw-araw na buhay ng mga tao. Kung pumalpak ang serbisyo ng paghahatid, mawawalan ng access sa kailangang gamit ang mga masisipag na miyembro ng lipunan, gaya ng guro, doktor, at tagapag-alaga. Dahil wala na sa prioridad ang mga taong iyon. Ang digmaan na lang ang tanging prioridad, ang nag-iisang puwersang nagtutulak na mahalaga para sa mga namumuno. Kung mapatakbo ng Kremlin ang industriya ng depensa nito, tiwala silang magiging maayos ang iba pa. Dahil ang tagumpay at kaligtasan ng pinakamakapangyarihang tao at negosyo ay nakasalalay sa bahagi ng ekonomiyang iyon. Sa ilang panahon, tila makakalusot ang Moscow sa planong ito. Pero habang patuloy ang digmaan at papalapit sa kanilang bayan, ang marupok na bahay ng barahan na ito ay tinutulak palapit sa punto ng pagbagsak nito. Noong una, hindi ramdam ng tao ang epekto ng digmaan. Alam nang nilang may digmaan at may sari-sariling opinyon tungkol dito. May mga sumang-ayon dito, may mga hindi. Pero karamihan ay hindi naman talaga naapektuhan. Nagagawa pa nila ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Ginagawa pa rin ang mga nakasanayan nilang gawin. Bumibisita sa parehong mga coffee shop sa Moscow. Tinatamasa ang parehong mga ginhawa at sinusunod ang kanilang mga nakagawiang routine. May labanan na nagaganap, pero napakalayo nito kaya't may ilan na nakakumbinsyang sarili na parang hindi naman talaga ito nangyayari. Sa 2026, hindi na posible ang ganong paraan ng pag-iisip. Hindi na nagaganap ang digmaan daan-daang milya mula sa Moscow sa mga malalayong teritoryo at linya ng labanan. Kumakalat at sumisiksik ito sa buong Russia, tumatago sa mismong himaymay ng araw-araw na buhay. At nangyayari ito sa parehong direkta at di-direktang paraan. Pinakahalata at pinakamatindi ang direktang paraan, gaya ng mga pag-atake ng drone at misail sa infrastruktura ng Russia. Madalas, tumpak na inaatake ng puwersa ng Ukraine ang mga pasilidad ng langis, base militar, paliparan, imbakan, at industriyang militar ng Russia. Hindi tinatarget ng mga puwersa ng Kiev ang mga sibilyan. Pero madalas may sibilyan sa lugar tuwing may attack. Nakikita nila ang mga drone at naririnig ang mga pagsabog at putok. Pinapanood nila ang apoy at makapal na usok na pumupuno sa langit. At nagbabagong lahat dahil dito. Dahil dito, pakiramdam ng mga tao ay parang nasa gitna ng digmaan na nagdudulot ng maraming bagong problema sa namamahala at nagtatrabaho rito. Dahil kung nagpapatakbo ka ng negosyo na kahit papaano ay konektado sa digmaan,
maaari kang malagay sa panganib ng isang pag-atake ng drone. Sa kahit anong sandali, maaring mapahinto ang iyong planta ng produksyon, masira ang iyong operasyon, maaring masugatan o mapatay pa ang ilan sa iyong mga empleyado. At kailangan mong humanap ng paraan kung paano mabubuhay sa kabila ng lahat ng iyon. Mayroon ding mga hindi direktang paraan kung paano pinapahirap ng digmaan ng buhay ng mga Ruso, tulad ng kakulangan sa manggagawa dahil maraming mga tao may kakayahang magtrabaho ang nadadala sa digmaan at nauwi sa pagkamatay o pagkasugat. At marami pang tumatakas palabas ng bansa sa unang pagkakataon na magkaroon sila ng tsansa. Dahil mas kaunti ang mga taong nagtatrabaho, maraming lokal na negosyo ang nagsasara. At mas kaunti ang pinakamagagaling at pinakamatalino na nakakatulong sa lipunan, hindi maiiwasan na bumaba ang kalidad ng lipunan. Bumagalang transportasyon, lumala ang serbisyo, at tumindi ang pressure sa natitirang may trabaho. Nawala na rin ng halaga ang pera ng bansa. Maraming internasyonal na kumpanya ang huminto ng operasyon sa Rusya, kaya't napipilitan ang mga tao na magtiis sa kakulangan ng produkto at serbisyo. Kulang sa lahat ng bagay, kulang sa pera, kulang sa ginhawa, kulang sa kalayaan. Resipe ito para sa sakuna. Habang papalapit ang sakuna, lalong nababahala at nagiging desperado ang mga namumuno. Karaniwan, ang mga estado ay kumikilos sa inaasahang paraan. Gumagawa sila ng plano at naglalaan ng pondo at yaman ayon dito. Hindi ito perpekto, pero maasahan at gumagana hanggang sa isang antas. Pero ang Rusya sa panahon ng digmaan ay nawawala na ang pagiging maasahan, ang pagiging madaling mahulaan, at ang mga nakasanayan na kailangan ng mga tao para maramdaman nilang may kaayusan pa rin sa kanilang buhay at paligid. Unti-unting bumabagsak ito sa pamamahalang pang-emerhensya, kung saan napapalitan ang katatagan at kaayusan ng pag-improvise at pagkilos ng pabugso-bugso. Hindi tama ang ganitong pamamahala sa isang malaking bansang gaya ng Rusya dahil nawawala ang lohika, rason at pananagutan. Walang nakakaalam kung anong mga patakaran ang ipapatupad mula isang linggo hanggang sa susunod. Walang handang gumawa ng malalaking desisyon dahil hindi nila alam kung paano tatanggapin ang mga desisyong iyon. Ang mga opisyal sa rehiyon ay napipilitan na yung gugulin ang mas marami nilang oras at lakas sa pagtugon lang sa mga bagong kapretsyo at kagustuhan ng Kremlin. Imbes na subukang pagandahin sa kahit anong paraan ang kani-kanilang bahagi ng Rusya para sa mga taong nakatira roon. Sobrang abala sila sa paghawak ng mga abalang dulot na mga bagay tulad ng krisis sa paggawa, problema sa infrastruktura, at mga internet shutdown o papalating ng mga swarm ng drone, kaya hindi na sila makagawa ng anumang tunay na kapakipakinabang o mahalaga. Hindi ito magtatagal. Hindi magtitiis ang mga tao ng habang buhay. Marami nang napilitan na magpaalam sa mga mahal nila sa buhay, nawalan ng mga kapatid, anak na lalaki at ama, dahil sa mga walang saysay na opensiba sa unahan ng labanan. Ang iba naman ay buo pa ang kanilang pamilya, ngunit nakita nilang lumala ang lahat sa kanilang buhay. Mula sa mga oportunidad sa trabaho, kalidad ng mga kalsadang dinadaanan nila araw-araw, hanggang sa presyo ng gasolina na kanilang binabayaran. Nakikita ng mga tao na pinabayaan na sila. Sila ay nadidismaya, balisa at galit. At kahit sa Rusya, kung saan ang kahit anong pahiwatig ng pagtutol ay itinuturing na krimen, naririnig pa rin ang kanilang mga boses. Bumababa ang rating ni Putin sa mga survey. Pagod ng tao sa mayayamang leader na parang basura ang turing sa kanila. Nung huling nangyari ito, mga isang siglo nang lumipas, nauwi ito sa pagbagsak ng imperyo at ganap na muling paghubog sa lipunang Ruso. Kung patuloy balewalain ni Putin ang mamamayan, maaring matulad ang kanyang rehimen sa kaparehong kapalaran. Ngayon, alamin pa ang tungkol sa madilim at mapanganib na landas na tinatahak ni Putin sa video na ito, na tumatalakay kung paano ang kanyang walang awang paghahangad na sakupin ng Ukraine sa kahit anong halaga ay nagbunsod sa kanyang bansa na bumalik sa nakaraan. O panoorin mo ang video na ito para makita kung paano patuloy na nilalampasan ng Ukraine ang mga pagsubok at nakakamit ang tila imposibleng mga tagumpay, gamit ang pinakamatalinong mga taktika at pinakanakakagulat na mga inobasyon upang mahigitan at madaig ang Rusya sa bawat mahalagang aspeto. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang ganitong video.